Viral ang naging pahayag na ito ni VP Sara Duterte. Ito po ay updated din ng National News. Mula sa kanilang page, pinatay ng pamilya nila, VP Duterte brings up Ninoy Aquino's slay in retort to PBBM by Elson Quezmoro. November 25 po, Vice President Sara Duterte has tagged the Marcos family in the assassination of the late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. in her retort to President Marcos' revised statement about her on Monday afternoon, November 25. Anyway, ano ba ang pinagsimulan nito? Mula nga sa nasabing artikulo, Vice President Sara Duterte has tagged the Marcos family in the assassination of the late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. in her retort to President Marcos' televised statement about her on Monday afternoon, November 25. In a chance interview with House of Representative reporters, Duterte was asked to react to Marcos' statement, which was as follows. Kung gano'n na lang kadali ang pagpaplano sa pagpatay ng isang presidente, papaano pa kaya ang mga pangkaraniwang mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan ang naging pagbabahagi ni President Bongbong Marcos. To this, visibly irate Vice President said, narito po ang naging pahayag naman ni VP Sara Duterte sa naging statement ngayon ni PBBM. Say ni VP, di ba, pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Yan pa ang naging pahayag ni VP Sara. Dito na nga nagsilimula na tila nagbigay ng kanilang saloobin ang pamilya Aquino. Matapos niyan ay naghayag ang mga dilawan o supporters ng mga Aquino. Dilawan ang tunay na lakas ng bayan. Ito naman ay pinalagan ni Direk Daryl Yap sa kanyang Facebook page, kung saan marami na nga daw problema ang Pilipinas, nagbibiro pa ang mga ito. Matapos nito ay tila pinalaga naman ng mga Aquino ang naging statement na iyon ni VP Sara Duterte. Well, sabi nga nila, neutral daw ang pahayag na ito ng mga Aquino. Pero tila nagkaroon ito ng chance na muli ay idikdik na ang pumatay sa kanilang ama ay ang mga Marcos. Hindi man nga itinurong galon, pero iyon ang ipinaparatang na nasabing pahayag ng mga Aquino. Anila, si Ninoy Aquino na siguro ang politikong nakaranas ng pinakamatinding panggigipit mula sa mga Marcos. Iyan ang statement ng mga Aquino. Karapat dapat na sila'y pananagutin para sa kanya at sa libo-libo pang dinakip, tinorture at pinatay sa panunungkulan ni Marcos Sr. Gayunpaman, hanggang sa kanyang huling araw, naniniwala si Ninoy sa lakas ng mapayapang pakikibaka at noong 1986, ito ang nagpalaya sa atin mula sa kalupitan at kasakiman ng diktatura. Ito rin ang paninindigan ng kaaniyay kanyang pamilya. Mariin naming tinututulan ang anumang bantang karahasan o pagpaslang. Well, noong pong nagkaroon ng kudeta, ay marami din talagang nasaktan at nawalan ng buhay. So, ibig sabihin nito, kahit sabihin natin na gusto nila na maging tahimik, hindi talaga mangyayari iyon. Hindi talaga dahil may mga supporters ang bawat isa. Kaya nung kinuha ang posisyon mula sa mga Marcos at ito ay ginawa ng mga Aquino, ay nagkaroon din talaga ng buhay na nawala. But anyway, sa statement na ito ay naguluhan ng mga netizen. Kanino nga daw ba pumapanig ang mga Aquino? Tila naglalaro daw ito sa gitna. Sinumbata ng mga Marcos, pero tila hindi pumabor sa statement ng mga Duterte. Ano nga daw ba ang ibig sabihin nito? Kanino pumapanig? Wala mang pinapanigan, pero dapat mayroong pinaniniwalaan na isang paninindigan. Well, yan ang ating showbiz update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.